Welcome back muli mga kaibigan sa bagong muling mga balita na ating mapapakinggan at mapapanood dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Dito ating matutunghayan ang mga bagay na nangyayari sa ating bansa, partikular na umano sa loob na mismo ng gobyerno at lalong-lalo na dito sa kasalukuyang administrasyon. Ngunit bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa ating channel ay siguraduhin mong ikaw ay mag-subscribe, pindutin ang notification bell at syempre piliin na rin ang all upang lagi kang maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias. Syempre mga kaibigan at kung mga ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa inyong walang sawang pagsuporta. At huwag din pong kalimutang magpakita ng suporta sa ating channel sa pamamagitan ng pag-like at pag-share sa ating mga videos. At syempre mga kaibigan, kung meron ka naman pong hinaing at opinyon, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga opinyon at mga hinaing at kung ano po ang nais nyong sabihin sa ating mga gobyerno upang mabasa na nito. Heto na nga mga kaibigan, atin nang panoorin at pakinggan ang balitang ito. Itong si Marcos Jr. na ipatigil lahat ng mga ginagawa ng mga katulad lang yan, yung impeachment kay BP Sara, yung ginawa sa kay OJC, yung ginagawa kay yung ginagawa ng panggigipit, at ngayon may mga panibago na naman silang gigipitin. So lahat pala yan kayang-kayang i-stop yan ni Marcos, kaso hindi niya ginagawa dahil gusto niya rin. So dito sa video na to, na-interview namin itong si Congressman Bebot Alvarez, na kung saan ay ang ganda ng mga tinanong namin dito sa kanya, at nabanggit nga dito, kasi nga tinanong ko ho dito, ang gwapo ko pa naman dito, tinanong ko ho dito na kung yung kaso ba na maisasampa kay Martin Romualdez about ho doon sa mga blanco doon sa BICAM, tawag dito, kung yun ba ay kapag naisampa na, ay pwede na ba ikaka-impeach ni Tambaluslus? So kaagad naman pinasang, kasi kung maalala ho natin si Bebot Alvarez ay dati po yung House Speaker. Kaya alam na alam niya po yung mga pwede talagang mangyari. So eto, panoorin po natin yung video. Meron kasi tayong importanteng makakapanayam ngayon, kaya magbalita na tayo patungkol dito, Coach Oli. Nagtungo sa Ombudsman ngayong Lunes ang ilang abogado para kasuhan ang isang mataas na opisyal ng gobyerno, si MJ Mondihar, sa report. Hi, Speaker! Tinutong-tawa talaga ako dito. Hindi ako makamove on. Hi, Speaker! Ang lakas din mong asar nitong mga Okay, panoorin natin. Nasa Ombudsman araw ng Lunes, February 10, ang ilang abogado para magsampa ng reklamo. Ang kakasuhan, si House Speaker Martin Romualdez sa issue ng umunoy insertion sa 2025 national budget. Ayon sa complainants, nilabag raw nila Speaker Romualdez, Majority Leader Manuel Dalipe at House Budget Leaders na sina Zaldi Co at Stella Kimbo ang falsification of legislative documents. Idinagdag din ang kasong graft. Nagugat ang reklamo sa issue ng blank item sa 2025 BICAM report ng pambansang pondo ngayong taon. Issue na una in-expose sa dating Pangulo Rodrigo Duterte. Ayon kay dating House Speaker Bebot Alvarez, binilang nila kung magkano ang inilagay sa blank items sa 2025 GAA. Marami yung blanco na yon. Ngayon, nung tinignan namin ano yung mga nilagay na doon sa blanco, tinotal namin, umabot sa 241 billion. Grabe yun. 245 billion or 41 billion. Tangin, ang dami ng matutulungan ng mga kababayan natin nun. Tapos napunta lang sa bulsa nila. Ang tindi nyo. Mga baboy talaga kayo. Gago! Habang nagpa-file sa loob ng Ombudsman, ito naman ang sigaw ng mga nagrally laban sa mga kinasuhan. Para naman sa Citizens Crime Watch na isa sa mga nagreklamo,
umabot sa 12 counts ng falsification of legislative documents at graft ang kanilang isinampa. Well, kaya po 12 counts yan, ay 12 times po nilang pinunuan yung mga blanks. Yun po ang inapprove ng BICAM ay 0, nakalagay 0. Dapat po yun pagdating sa Pangulo, 0 din. Hindi pwedeng palitan yun unless may typographical error, maling spelling, maling formatting, or misspelling. Yun lang po ang kailangan o wrong grammar. Hindi po pwedeng ilagay yung 0, gawin mong 90 billion or 80 billion o kahit 10,000 pesos po, hindi nyo pwedeng gawin yun. Kahit piso nga basta 0. So 12 times po namin nabilang na meron pong ganong insertion, yung singit. Oo. Ang ano pa dito, ganun na nga yung nangyari, bakit pinirmahan pa ng Pangulo? Gago! Yun yung isa sa pinakamasama dito Yun na nga yung nangyari. Parang hindi naman bobo siguro si Marcos. Bangag lang yan, oo. Pero hindi naman siguro bobo yan. Alam niya naman na may ganun doon. Ba't ka pa pinirmahan? Yun yung pinaka-buisit dito. Iginagalang naman ng Kamara ang paghahain ng reklamo sa Ombudsman. Yan. Etong mga to mamaya, panoorin natin to. May iba tayong video dyan. Dahil sa mga insertion sa 2025 national budget. Samantala, pagkakabilanggo mula 6 na taon at 1 buwan hanggang 15 taon at perpetual disqualifications paghawak ng posisyon sa gobyerno ang parusa sa kaso. Ayon sa grupo, hindi diversionary tactic ang reklamo kasunod ng pagkaka-impeach ni VP Sara Duterte sa Kamara. Wala rin daw kinalaman si dating Pangulo Rodrigo Duterte sa inihaing kaso. Ayaw nilang pag-usapan yan dahil sigurado swak na swak sila sa yung kaso. Kaya sila ang gumawa ng diversionary tactic. Gumawa sila ng issue na matatabunan itong iskandalo sa budget ng 2025. Mensahe naman nila sa Ombudsman, Gusto lang namin patas yung laban on the merits. Tignan nila yung reklamo namin. Kung may merits naman, ay pwedeng isampa sa Sandigan Bayan. Kung walang merits, edi i-dismiss. Walang problema yon. Basta decision on the merits. Yun. para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. MJ Mondiha, SMNI News. At makakasama po natin ngayon ang pinakamatikas na representative ng 1st District ng Davao del Norte, si dating Speaker Pantaleon Bebot Alvarez. Magandang gabi po, Kong. Ay, magandang gabi sa inyo mga banateros at magandang gabi sa lahat po ng mga sumusubaybay sa inyong programa. Nako po, mainit na mainit po. Kung etong inyo pong pagsasampa ng kaso at ito po ay binibigyan ng mali siya na ito daw ay diversionary tactic. Ano pong masasabi nyo? Bagamat nasagot nyo na kanina, kasi ang sinasabi nila, ang tagal-tagal nyo na daw itong pinag-uusapan, pero bakit ngayon lang daw kayo nagsampa ng kaso? At pangalawang tanong, attorney and congressman, initially ang plano nyo po ay isampa po ito sa RTC ng Quezon City. Bakit po nagbago, attorney and congressman? Dahil po unang-una, kaya po matagal kami nakapag-file. Dahil talagang pinag-aralan namin kung mayroong basehan o wala. At yung maganda. Diba? Ayun yung maganda, hindi katulad nung iba dyan na basta lang file, basta lang sampa ng kaso, na hindi man lang muna nila pinag-aaralan. Kaya tuloy, katulad ni Abante, yung kung ano lang pinagsasabing batas. Hindi naman po kami tuwad-kum na Tuwadkum. Sagot pangalan. Tuwadkum. kahit walang basehan, tira lang ng tira. Ngayon po, bakit po sa ombudsman natin ito isinampa, sir? Ang original na plano is sa RTC. Ganito kasi, sa kaso na to, especially itong sa violation ng Anti-Graft and Practices Act, ay primary at concurrent yung jurisdiction ng ombudsman at saka ng RTC. Ngayon, ninais naming mag-file sa ombudsman dahil ito yung mayroong primary jurisdiction. Alam niyo ito pasok na pasok tong kaso na to na isinampa kay Martin Romualdez na
sana ay wag lang, paano ba natin ni-deliver yung salita na yun? Wag lang siya, wag lang masilaw ang or matakot ang ombudsman sa mga malamang kay Martin Romualdez. Dahil alam naman natin ngayon kapag medyo hindi mo sila nasusunod, may kalalagyan ka. Baka mamaya yung ombudsman hindi naman sa pagbibintang, baka may mga tinatago din. So sana maging patas nga itong pag-iimbestiga rito. Coach Oli, may additional question ka? Etong meron po kayong binanggit, Kong, na sabi ninyo wala pong galaw o walang gagawin itong mga congressman o itong BICAM nang walang kumpas ni Speaker. Totoo po yan. Kasi naging speaker din ako noon. Wala hong nangyayari sa Kongreso, lalong-lalo na sa House of Representatives, kapag walang pahintulot ang Speaker of the House. So yun ang linaw nun. Halimbawa, yung about sa impeachment, about sa pagpirma ng mga congressman sa impeachment kay BP Sara Duterte, about sa mga pinapatawag ng mga vlogger, about sa pag-contempt dito sa kay General Grijaldo, kay Attorney Lopez. Lahat talagang nagmumula yan at may kumpas talaga. Kailangan magkaroon muna ng kautusan galing sa speaker at yun naman yung gagawin ng mga congressman. At napakaliwanag ho niyan, ha. Baka hindi niyo pa po narinig. O yung mga ulupong ng mga trolls dyan. Baka hindi niyo pa narinig, mga yudipunggol kayo. Gago! Okay, tuloy. Idugtong ko lang po dito, Kong, no? Kasi may binanggit before si BP Sara di umano na ang may hawak ng pera ng buong Pilipinas ay 2 tao lang. Si Speaker at saka si Kong Saldico. Accurate po yan. So, ibig sabihin, kung lahat ng galawan dyan at yung pera ay hawak ng dalawa, is it safe to say na itong mga pumirma na sa impeachment ni BP Sara ay kumpas din, possibly, ni Speaker or baka kasama pa ang Presidente? Malamang 200% tama ka dyan. Yun, no? So, ibig sabihin nga, yung nangyaring impeachment kay BP Sara, ano lang yan parang ganito lang yan. Kung yung mga congressman ay hindi kikilos ng walang kumpas ng speaker at yung speaker naman hindi rin kikilos ng walang kumpas ng presidente. So yan dating dating speaker po ito. Former House Speaker itong si Pantaleon Bebot Alvarez. Kaya baka sabihin na naman ng mga tanso vlogger, wala na namang alam to. Gago! Baka sabihin nyo, wala na namang alam. Napakaliwanag no? So lahat pala talaga ng nangyayari dyan sa Congress is may kumpas ng speaker at may basbas din ng Pangulong Marcos. Ayun, so pero may nababalita po kasi at ewan ko kung nadidinig ninyo, Congressman, dahil meron daw involved dito na syempre bawat pirma ay may kasamang pabor. Yung pabor ay hindi natin alam kung proyekto, pera, posisyon, we do not know. Pero meron ba kayong sa mga inyong kasamahan na nababalitaan na meron talagang offers at kung ikaw ay hindi pumirma, ikaw ay magsasuffer ka dyan. Wala kang budget. Yan din ang balita ko na nangyayari. Hindi naman ako magsabing first-hand information dahil wala ako dito sa Manila. Nandun ako sa probinsya at nangampanya rin. Pero siyempre hindi maiwasan.
hindi naman po pwedeng hindi rin lumabas yung mga usap-usapan dyan. Merong bigayan dyan. Imposibleng wala. Yun na, napakalinaw nun. Tsaka ito, ako ay sumasang-ayon dito sa sinabi ni Congressman Alvarez na may bigayan talaga daw na nagaganap. Ang kasi dito, may umamin na rin kasi. May nagsalita na itong si Congressman Suan. No, na kung saan ay yun nga sinasabi niya kapag nag-no siya doon sa sa pag-i-impeach kay VP Sara Duterte sa Congress, mawawalan sila ng pondo. At ginawa niya pang dahilan yung mga nasasakupan niya. Na kapag mawalan daw siya ng pondo, ano lang daw ibibigay niya doon sa mga nasasakupan niya. No, so dito ito ay pinatotohanan na talaga ni Kong Alvarez na meron nga talagang nangyaring bigayan doon sa pagpirma ng ilan ba yun? 214 na congressman sa impeachment laban kay VP Sara Duterte. So eto na nga yung tanong ko. Papasok na. Jay, meron kang tanong. Saglit, tugtungan ko lang. Sige, go. So, imposibleng wala. So, may bigayan dyan. So, ako, I assume, wala kayong matatanggap kasi wala kayong pinirmahan. No? Kaya nga, actually, congratulations ko kasi natutuwa ang taong bayan dito sa ginawa ninyo at nabalitaan natin itong sinampan nyo ay ang posibleng parusa dyan ay habang buhay na hindi makakatakbo. Kasi maraming nagagalit ngayon sa ginagawa ni Speaker. Pero ang tanong dyan, hindi kaya tatagal pa ito? Alam naman natin ang kaso sa Pilipinas. But for the meantime, habang dinidinig yung kaso, yung pera nagagastos na nila. Kasi pumasok na yung budget. Pinirmahan na ng presidente. So magagamit na nila ito na sinasabi na pwedeng pang vote buying yung ayuda sa kampanya. Kaya pinipilit nila yan. Ganito, tama yan. Kanya lang, siyempre, ako ay may tiwala pa rin sa ating Korte Suprema dahil may nakasampa na petition na yun to declare the 2025 budget unconstitutional. Yan po yung unang inihain ni Congressman Ungab. Ngayon, pagka umakto rito ang Supreme Court ng mabilis, halimbawa nag-issue ng TRO injunction, hindi po may implement yung budget na yan. Parang nabudol na naman yung mga kongresista na pumirma. Jay. So, Congressman Alvarez, bilang dating speaker po kayo, ang speaker po ba ang may final say sa mga budget? Hindi naman sabihin natin na final say, no? Dahil kasama dyan yung Senado sa paggawa ng budget na yan. Ngunit yung Speaker of the House, as far as yung House bill is concerned, talagang kung anong sasabihin ng Speaker, sinusunod talaga ng aming mga, let's say, yung committee chairman ng appropriations. Sumusunod sa mando ng Speaker yan. So, ibig sabihin, yung budget sa AKAP, AIX, at yung sa tupad, talagang kagustuhan ni Speaker. At kagustuhan din ng Senate na ichinempo nila sa panahon pa ng pangangampanya. Okay, ganun pala. At ito, additional na katanungan na Congressman. English yun, ha? Additional. Itong maipapataw bang kaso kay dito sa mga congressman na to, lalo na din kay Romualdez, ay may ba ito sa pwedeng i-impeach kay Romualdez para maalis siya pwesto bilang speaker? Ito yung ang tanong ko ay nabulol lang ako kanina eh. Ang tanong ko dito ay yung kaso na isinampa nila para kay Martin Romualdez, may sapat na bang pwedeng basihan
na para mai-impeach itong si Speaker Martin Romualdez. At ito ang sinabi ni Alvarez. Yung pagtatanggal ng speaker, depende rin yan sa presidente. Pag ginusto ng presidente na tanggalin yung speaker, kasandali lang yan. Yun naman pala eh. O di ba ang liwanag? Pag ginusto ng presidente na tanggalin or palitan yung speaker na yan, saglit lang. So dito ho, napakaliwanag ho, na lahat ng, di kasi si Marcos Jr. puro tanggi. Puro tanggi na walang alam. Wala akong alam dyan. Wala akong dyan, wala akong kinalaman dyan. Hindi ko na mapipigilan yan. O ganun yung pinamumukha niya sa taong bayan, di ba? So dito, napakaliwanag ho, na pag inutos or pag ginusto ng isang presidente, halimbawa, sinasabi niya na yung kaplastikan niya na ayaw niyang i-impeach si Sara Duterte. Ayaw niyang i-impeach si BP Sara. So, ibig sabihin, talagang gusto niya rin pala. So, sa madaling salita, pinapaikot-ikot lang kayo ni Marcos Jr. Ang liwanag ho. Ang liwanag na sinabi ni Congressman Alvarez, pag ginusto ng presidente, antimano, tanggal lang House Speaker. So, ibig sabihin, kung doon sa pagtanggal nga, basic lang pala sa presidente yon, what if pa sa impeachment? Diba? So, kung yung speaker nga, pwede niyang tanggalin, pwede niyang i-impeach. Alam ko ba't impeach ba tawag doon? Tama ba talaga yung tinanong ko? Mukhang nagduda rin ako doon. Impeach ba tawag doon? Sige, ganun na. Basta tanggalin, ganun. So, kaya rin pala ni Bongbong Marcos na pigilan yung nangyari sa KOJC. At lahat na nangyayari ngayon, katulad niyan, yung hearing na paulit-ulit sa AJK, sa ICC, yung pagpapa-contempt ng mga police, general, ng mga congress, ng mga congressman, pati yung panggigipit sa mga vlogger, kayang-kaya palang lutasin lahat ni Marcos yan para walang gulo. So talagang lumalabas ho dito na talagang tinotolerate ni Marcos Jr. kung anong ginagawa ng mga congressman. Una-una, hindi nyo matatawag na fake news to dahil nagmumula ho ang basihan natin sa pagre-reaksyon galing kay Congressman former House Speaker Bob, anong pangalan? Bobet ba? Nakalimutan ko na. Kay Congressman Alvarez. Okay, tuloy natin. So, ibig sabihin... Susunod naman lahat ng kongresista dyan. So, ibig sabihin pala, kahit na may kaso na, kung ayaw pa rin tanggalin ng Pangulo, okay pa rin pala, no? Boss Dada. Sundan ko lang yung tanong ni ni Jay, no? Kasi nabanggit niya na pwede siya matanggal as speaker. Pero ang concern ng taong bayan dito, para kasi nagiging unfair. Dahil pwede nating matanggal ang vice president through impeachment. Ito ay hindi lang pagiging speaker, pero meron ba tayong paraan? Kasi wala sa batas to, alam ko itong pwedeng ma-impeach as congressman. Nang sa ganun ay siya hindi na rin makatakbo sa susunod. Hindi, ang ibig sabihin kasi dito ni Coach Oli about nga dun sa parang unfair. Kasi kung si Vice President nga kaya nilang i-impeach, what if ang House Speaker? So para yun ang gets ko dito sa sinabi ni Coach Oli. May pwede po yan yung sa kaso niya sa husgado. Okay, yung walang desisyon ng korte na may kasamang perpetual disqualification from holding public office. Talagang hindi na siya pwedeng tumakbo. Tapos itong nabanggit ninyo, hingi ko lang ang inyong komentaryo dito kasi nabanggit nyo ang totoong hero dito ay si Congresswoman Kimbo. Dahil siya ang naglaglag. Dahil tinatanggi nila may blank items, ito si Kimbo parang nadulas. Binanggit niya meron talagang blank items.
Ngayon, sa inyong nakikita dyan, hindi ba napapagalitan ito ng mga congressman o ng BICAM or ni Speaker, itong si Kimbo? Ewan ko lang ha. Pero mabigat yung statement ni Congresswoman Kimbo na yun. Kasi sa rules on evidence, declaration against interest yan. Mabigat yung yan, yung epekto. Ano po bang ine-expect natin, Congressman Alvarez, after po nitong sa Sandigan Bayan, kung makahanap po ng probable cause ang Sandigan Bayan, ano po yung mga susunod pa pong hakbangin? Alam mo, alam nyo yung kay yung kay Kimbo, parang drama na lang din nila yun eh. Tapos doon, kasi eto parang winalang niya ni Marcos Jr. ang Senado doon. Alam naman ni Marcos Jr. na i-deny or tinanggi ng mga senador na may blanco doon. Tapos nagulat tayo na inamin ni Kimbo. Isipin nyo maigi yun. Bakit ganun ang nangyari? Kaya sabi ko dito, parang palabas lang din nila tong pag-amin ni Kimbo na yun. Kasi nga gusto nilang mangyari, masira din yung mga senator. Bang ine-expect natin, Congressman Alvarez, after po nitong sa Sandigan Bayan, kung makahanap po ng probable cause ang Sandigan Bayan, ano po yung mga susunod pa pong hakbangin? Kung makahanap ng probable cause, ang ombudsman, isasampa sa Sandigan Bayan yan. And from there, magkakaroon ng hearing. May trial. Okay. Tapos kung mapapatunayan po, saan po gaganapin yung hearing na yan? Sa regular na korte na po? Sa Sandigan Bayan. Sa Sandigan Bayan. Opo, kasi ang concern po ng mga kababayan natin ngayon, pagka nasa gobyerno kasi, tapos napatunayan na may kasalanan, hindi naman nakukulong. Kasi meron ding isang Katulad lang ni Franz Castro. Convicted na hanggang ngayon na lumilipad-lipad pa dyan sa Congress. Lumilipad-lipad. Hindi aswang. Ang lang na dinesisyonan ang I think ang ombudsman din, yung kay dating mayor ng Quezon City. Yan Oo, napakaliwanag nun. Ba't putol, no? Pinutol yung video So, ako ka ba yung kung babas tayo pa na. Ito yung ito pa yung ibang ito yung iba pang balita dito. Tingnan nga natin sa ibang balita kung sakto ba yung pagbabalita nila. Tingnan natin. Baka may mali-maling balita. Magandang hapon, Rosalie. May pahayag na ba ang inilabas si Speaker Martin Romualdez tuloy ng mga reklamong kinakaharap niya at ng ilan niyang kasamahan sa Kamara? O June hanggang sa mga oras na ito ay wala pang inilalabas na pahayag ang tanggapan ni House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng issue, bagamat kanina pa mula ng isampa o ihain ng reklamo ay humihingi na ang mga tauhan ng media ng opisyal na pahayag ng House Speaker. Pero yung kanya mga kasamahan dito sa Kamara, mariing tinutuligsa ang reklamo at ang timing ng paghahain nito. Formal nang inihain ni Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez at Citizens Crime Watch sa Office of the Ombudsman ang reklamo laban kina House Speaker Martin Romualdez at iba pang House leaders. Kaugnay ito ng mga aligasyong anomalya sa 2025 national budget. Nahaharap sa reklamong 12 counts ng falsification of legislative documents at 12 counts ng paglabag sa Section 3E ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act sina House Speaker Martin Romualdez, House Majority Leader Manix Dalipe, dating House Appropriations Chairperson ako Bicol Party List Representative Saudi Co, Acting House Appropriations Chairperson Marikina City Representative Stella Kimbo, John Doe at Jane Doe o mga staff na kasabwat umano. Partikular na binabanggit sa reklamo ang mga blankong sumabit. Alam nyo, pinaka nakakahiya dito at pinaka nakakawang nangyayari dito is idadamay ng Congress, idadamay ng Administrasyong Marcos yung mga technical group, technical staff na yung sinisisi ni Kimbo. Katulad niyan kanina, tinanong ho natin yan kay Alvarez.
na na tawag dito na pangkaraniwan lang daw empleyado yung mga yun. So anong mangyayari dito? Halimbawa na nakasuhan dahil napatunayan nga na yun nga ang may problema. So kawawa naman yung mga yun. Ang tanong pa dito, alam na pala nilang may problema, ba't pinirmahan ng Pangulo? Kasi kung matatandaan nyo ho doon sa sinabi ni Kong Alvarez na sinisisingan, diba? Pag yung tinatawag nga na hero itong si Kimbo. Yung tinatawag na hero ito si Kimbo at doon nga ay nasabi nga na ni Kimbo na ang may problema yung technical group. So yung technical group, hindi naman po mga congressman yun. Yun po ay mga simpleng tao lang na empleyado ng gobyerno. So yun ang ginagamit ng administrasyong Marcos para maiwasan yung issue na kinakaharap nila ngayon sa BICAM. Tignan nyo, grabe talaga sa kawalang-yan tong administrasyon na to. Super. Dinipin nyo maigi yung mga taong walang kakayanan. So, parang simpleng empleyado lamang ho yun. Simpleng empleyado lang yun ng gobyerno. Baka nga mas malaki pa yung sinasahod naming mga vlogger dun dito sa mga YouTube channel namin. Tapos yun pa yung bandang huli masisisi dito. Pero yun nga, nasabi nga doon di ko lang matandaan kung si Boss Dada o si Coach Oli na pwede naman na mga bayad na yung mga yun. So kahit na binayaran yun, hindi ba nila naisip na sila yung madidiin dito? At balang araw ito nararamdaman ko. Yung mga technical staff na tinuro na yan, baka yan pa yung magsuplong sa kanila. Baka yan pa yung magturo sa kanila. Tsaka yung nga pala, yung kay Saldico, di ba? So eto na po, napakalinaw po na pangyayari na kaya pala umalis itong si Saldico is lang pala ito, is lang drama. Ito ay isang drama lamang ng Administrasyong Marcos at ni Speaker para dito mabaling ang issue or ang focus ng taong bayan dito sa BICAM report na mayroong blanco. Paalala po 241 billion ang pinag-uusapang pera ho dito. At hindi lang yun, umaabot pa nga po ito ng 6.325 trillion ang budget ng kabuuang pondo ng 2025 budget ng national budget na